Sa pagdating ng makabagong panahon, kapansin-pansin ang pagmamadali ng iilan na abutin ng mga bagay na kanilang minimithi. Tila tubig baha, kurumagasa ang pagnanais na ito. Dumadaloy sa paraang ayaw magpapigil at ayaw magpasindak. Kinikilos nito ang kagustuhan ng taong makamit ang isang bagay sa loob lamang ng maiksing panahon. Ang pahinga, ika nga ay para sa mahihina. Hindi na ito bagong bagay sa konteksto ng edukasyon, dahil ang lahat naman ng mag-aaral ay nagnanais na makapagtapos at makatanggap ng diploma. Ito ang dahilan kung bakit nagiging isang buong umaga ang isang araw para sa mga estudyanteng nagsusunog ng kilay. Gayunpaman, hindi laging kalmado ang takbo ng kanilang buhay sa kabila ng ilang araw na paghahanda. Minsan, ang mga pagnanais na ito ay nahahadlangan at naisusulat na lamang sa tubig. Sa dokumentaryong ito, sinundan namin ang kwento ng dalawang estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa na aming nakapanayam upang alamin ang totoong kwento sa loob ng kanilang pagkadapa, pag-ahon at muling pagsubok na tuparin ang naudlot na pangarap. At sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, dito namin sila natagpuan sa mga daluyan ng pangarap. Pito kaming magkakapatid. Tatlo na lang kami hindi pa nakapagtapos. Kaya parang naging inspiration ko rin yung mga ate ko na maayos na yung buhay nila. Di, total maayos naman talaga yung buhay namin. Pero parang gusto ko pang maano din ba? Na may kasi sa wall namin, parang may nakasabi na parang ang ganda kasi tingnan nandun sila eh. Nakatuga, nakasuot, parang gano'n. Parang na-inspire din ako, bakit ako wala ako dyan? Senior high lang yung nandun eh. Yung ng grad pick ng senior high. Kaya na-inspire ako na babalik ulit ako sa pag-aaral. Total may lang talaga ako eh. May trabaho na talaga, maayos na yung trabaho ko dun sa Cebu. Kaya naisipan ko lang ugali. Tapos nung nagbakasyon ako, nainganyo kasi ako dyan sa alam niyo dyan sa view ko. Yung ko kasi, yung kapatid ko, sa dyan, empleyado. Kaya nainganyo pa kami. Pag nagtapos ako, papasok din kasi ako. Ako eh, nasa yung safety officer sa Makati. Hindi naman talaga yun yung pangarap ko na trabaho eh. Pero tapos hindi regular, parang contractual lang kasi. Gusto ko kasi yung stable. 2019 pag simula nung pandemic, ay yung mode of namin is online. So wala akong masyadong kagamitan like laptop. Kaya parati akong nahuhuli sa mga submission. Kung natutunan ko siguro, nagsisi ako nung natigil ako ng pag-aaral. Kasi dapat ngayon, nakikita ko kasi yung mga yung batchmate ko. Yung mga pioneering din kasi ako sa K-12. Tapos nakikita ko na sila, CPE, yung mga tropa ko, ganun na. May trabaho na talaga, tapos mga SIM. Kaya yan din yung ko, parang nainggit ako. Kaya gusto ko talaga mag-aaral. Full-time mom ako before. Pero ngayon, student mom na. Before kasi, parang wala sa idea ko na mag-return sa school. Pero dahil sa mga, yung kinausap ako nung family ko, like my husband, and then yung eldest ko na nasa senior high ngayon, sabi niya, "Mom, why not pursue your degree?" Parang sabi niya, not for you, not for yourself, but for us. Sabi ko, sige, I'll try. And then, nag-try ako nag-exam. Sabi ko, if I pass the exam, sige, ipupush through ko siya. Pero pag hindi, second thought. And then, yun nga, parang pinatapos ko muna yung masteral ng husband ko before ako nag-start. So, parang ito is yung inspiration ng family ko is yun yung number one ko na pinaninindigan or pinangahawakan ngayon as a student mom. Medyo mahirap lang kasi yung natin yun is parang nasa in modern na, di ba? Parang new curriculum. Kasi matagal ako nag-stop. It was
I think 2 decades. So, medyo hard siya or mahirap siya mag-cope up sa mga bagong lessons. Kasi unlike before na old curriculum, iba talaga. Para sa kanila, madaling mag-cope up sa mga lessons today. Kasi nga, nasa age nila. So parang, sa past nila, unlike, di ba ngayon meron ng senior high, so parang yung mga na-take up nila before, natakal na nila before ng senior high, ngayong college parang nire-refresh na lang. So parang yun yung advantage nila. And sa panahon kasi ngayon, dapat talaga is yung knowledgeable ka. Yes. And then, para sa mga bata, kailangan nila maging strong para maabot nila yung mga goals nila. Nakakahadlang ba ang pagiging matanda upang makasalamuha at makipagkaibigan sa iyong mga kaklase? For my personal experience, hindi naman. Kasi parang nai-apply ko sa kanila yung as imam sa aking mga anak kasi my eldest is almost ka-age na nila. So parang sa akin, okay lang. Hindi mahirap mag-adjust. Nung first day of school ko, nahihirapan ako sa pag-ano ng mga rooms dito. Tapos naiilang ako sa mga, siyempre, pag irregular, iba-iba yung kaklase mo, di ba? Kaya naiilang ako na nahihirapan ako sa pag-adapt ng environment. Kasi iba-iba yung dito Tagalog, tapos sa amin, Bisaya kami doon Parang iba yung kasi doon mga ka-vibes. Parang dito, ang dami kasing mga babae, parang nahihiya ako makipag-interact. Pero kalaunan, maano ko din ako, masasana. Paano niyo po binabalance yung pag-work at pag-aaral? Hindi, fix na kasi panggabi ako nakaka-fix. Kaya pag kinabukasan, makakapag-aaral ako. Kinakain naman po sa schedule, sa work. Minsan nga, malilit ako. Katulad kanina, sobrang topic dun sa sa Susana. Pero kaya naman. Kasi yung kalaban natin ng mga irregular student at saka working student is yung yung time management. Dapat may ka talaga, time management. Tsaka yung panghugutan mo yung yung may inspiration talaga na iaano mo yung sa buhay mo. Parang gusto mo talaga maabot yung pangarap mo, yun yung talagang paghugutin mo. Tapos sa naman, sa mga schedule, siyempre pag irregular ka, nakakapili ka kasi kung anong oras ka papasok at saka Kaya yun din yung advantage ng irregular kasi pwede kang pumasok sa ganitong oras. Sa akin, medyo mahirap kasi yung time ko nga is parang i-divide ko siya between yung studies and then sa family ko. So, parang halos sabay-sabay kami ng mga anak ko na papasok ng school. So, parang ipiprepare ko muna sila before ako. Yun nga lang naging advantage niya is parang mas earlier yung pasok nila compare sa akin. So, parang hindi ganun kahirap yung adjustment. So, okay lang din. Personally kasi may nagsabi sa akin na parang kaya mo pa ba? So parang ganun, sabi ko, why not? Makaya nga ng iba, ako pa kaya, sabi ko ganun. Tapos yun, para sa akin, yung mga ganun na statement is, parang ginawa ko siyang inspiration para i-push through ko talaga yung goal ko sa buhay ko. Parang, ba't mo sila pakikinggan? Hindi naman sila makakatulong. Parang, sa akin, hindi ko siya ginagawa as a revenge dun sa mga sinasabi nila. Pero, ginagawa ko siya as inspiration para mas lalong titibay yung loob ko, mas lalong lalakas yung loob ko na maipagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Kaya nga parang sa kanila kasi parang din-downgrade ka na, di ba? Parang nag-start ka pa lang, din-downgrade ka na. Pero para sa akin, hindi siya effective. Parang parang inspiration ko talaga yun. Yung gano'n. Marami nagsabi na sa akin ng gano'n. Parang, bakit ka pa mag-aaral? At your age, parang kaya mo pa ba? Parang sa akin, sige. Sabi ko, kaya ko. Pero deep inside, syempre, masakit. Pero, yun nga, gawin mo siyang inspiration. Wag mo siyang iisipin na parang hindrance ng pag-aaral mo yung mga sinasabi nila, yung age mo. Hindi siya parang reason para mag-back out ka.
yun nga, magandang maging inspiration ako nung mga anak ko na someday, ganun pala yun. So parang age doesn't matter pala para ma-achieve mo yung goal mo sa buhay mo. Pero para sa akin kasi, yun nga, hindi na lang para sa sarili ko, but for my kids, my family, for my family. Yun yung goal ko as a student, as as a returnee. Yun yung pinaka-ano ko. Tuwing gabi pag matutulog ko. Tapos nag-i-scroll ako sa ano ko. Sabi ko sa sarili ko. Ano ko? Pag ganito ako nakagraduate, halimbawa, ano na ba tayo, second year. Siguro pag next year kasi parang third year na ako ganun. Kasi may advance ako ng mga subject dito eh. Naging irregular kasi transfer lang. Siguro ano lang. Iniisip ko talaga yun eh, yung sa gabi-gabi. Yung gagraduate ako sa mga 27 na ako. Tapos may 3 taon na lang ako para pag Kasi sabi ng mga tropa ko, dapat may asawa ka na pag 30 daw. Sabi yun daw yung preparation ng mga lalaki eh. Pero sabi ko, pag lang naman eh, ang focus ko lang naman talaga ngayon is makapagtapos ng pag-aaral. Kasi pag tapos ng pag-aaral, hindi pa yan dyan natatapos, may board exam pa. Baka dyan pa tayo matatagalan, ilang take pa natin yung board exam, di ba? Baka ano na tayo eh, hindi na ipagpatuloy kasi parang na ba, mawala ng pag-asa. Pero dapat lang talaga sa akin ngayon, focus lang kasi ako sa pag-aaral muna at saka yung trabaho ko eh. Sabi nga nila, di ba, ang paaralan hindi yan umaalis, nandyan lang yan. Kaya kahit na yung iba nga, may nakikita ko mas matatanda pa. May kaklase nga tayo yung sa Rizal ko. Mama na talaga siya. Tapos talaga siya nag-aaral. Parang hindi lang pala ako yung dito. Mas marami pa pala kami. Parang lang. Yung ako eh. Siguro kung sa tungkol naman sa usapan ng magkakapamilya, siguro hindi muna. Siyempre, huwag ka muna magkapamilya kung wala kang hindi ka makasuporta sa pamilya mo, wala kang magpakain. Ganon din naman, away-away lang din kayo, magkakahiwalay din naman kayo. Dapat unahin mo muna yung yung kailangan may ka pag-sustento pa. Dali lang naman maghanap ng kapamilya eh. Siyempre pag may trabaho ka, mo na, walang problema yan. Pakasalan mo na agad yan. Hindi mo natin maiwasan yung mga discrimination na Ay, parang sabihin lang, tanda mo na bakit mag-aaral ka pa lang. Paano mo po na-overcome? yung mga ganun. Meron naman talaga yun, yung mga pero sa akin lang, sa experience ko, hindi naman ako nakikirinig ganyan. Siyempre, siguro sa pag wala ako sa lingkod, siguro, hindi kasi ako nag-iisip ng mga negative na, sinasabihan ako nila. Nakikihalubilo lang kasi ako, nakiki-adapt lang ba. Kung isip bata ka dyan, sige, mag-isip bata din ako eh. Ganon din lang naman eh. Pero mapipikon ka, pero lang, kontrolin mo lang yung sarili mo. Ano yung balak nyo gawin after yung graduation? Sana nga magka-graduate. Nakagraduate po. Siguro re-review tapos magte-take ng board exam ganun. Siyempre yun yung pangarap natin. Magkakapagtapos at saka hindi lang naman sa pagtatapos na ng lahat eh. Kailangan natin ng regular na trabaho eh. Sana makayanan ko. Sa ngayon, parang hindi ko pa siya na-foresight. Pero I think mai-apply ko siya as a personal if ever na mag-put up ako ng business kasi I'm into business administration and then meron akong balak na mag-major ng marketing management. So maybe mai-apply ko siya as a personal pero yung for application na sa job, wala pa. Message po para sa lahat ng estudyante ng PhD. Sa atin. Regular Sa mga misis. Siguro na lang. Mangarap tayo. Isipin natin yung kinabukasan natin. Tapos yung isipin natin yung pamilya natin para may pang-ahanuhan tayo sa buhay daw. May panghugutan tayo. Tapos yung pag-aaral naman ma-enjoyin mo lang ba? Wala yung parang seryoso. Parang
may kakilala kasi ako ng kaklase ko, parang seryoso na seryoso. Parang hindi na siya nakikipag-interact sa mga kaklase niya eh. Seryoso na siya. Wala na siyang parang social Hindi na siya nakikihalubilo. Kaya siguro dapat lang, enjoy mo lang yung pagiging estudyante mo kasi pag nagtapos ka na, hindi ka na estudyante eh. Seryoso na yung buhay mo dyan eh. Iniisip mo dyan, trabaho, uwi ba. Kaya, Sa akin, parang go for the goal lang kasi doesn't matter nga, di ba? So, para sa akin, yung education is very important. Especially sa panahon ngayon, di ba, parang nabibehind ka pag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, especially pag job application, number one na requirement is yung bachelor's degree. So parang kahit ilang taon ka na nag-stop, ilang taon ka na yung age mo, parang push lang. Kasi hindi naman to para ipakita sa ibang tao na kaya mo. Parang ginagawa mo ito para sa sarili mo. Yun nga, parang gusto mo talaga na meron kang maabot. So yun yung doon, yun yung point doon. Hindi mo pwede na sabihin na matanda na ako, bakit pa ako mag-aaral? Pero hindi siya reason para mag-back out ka. Parang go lang hangga't kaya. Yun, kasama na yan mga challenges sa pag-aaral. Kasama yan talaga. Marami kang mai-encounter na problem, especially sa academics. So, parang yung ganun, wag kang magdududa para sa sarili mo. Gawin mo lang yung kaya mo. Pag hindi mo na kaya, yun, give yourself a break. Kausapin mo yung sarili mo. And then, yung number one dun is always ask the presence of God. Para lahat siya makakayanan mo kasi with the Lord talaga walang impossible. So lahat yun is ma-reach natin yung mga goals natin sa sarili natin. Go lang, fight lang. Inabot man ng ilang taon bago muling naipagpatuloy ni Ate Maricar at Kuya Darwin ang kanilang pag-aaral, naroroon pa rin sa kanilang mga puso ang pag-asa at positibong pananaw na hindi na sila malulunod sa mga daluyong ng buhay at sa halip ay sasabayan na nila ang daloy ng kanilang paglalakbay. May mga nagduda man, may mga pangamba man ukol sa oras ng kanilang gugugulin, itinuturing na lamang nila ito bilang isang biyaya na mula sa Diyos. Isang ideya na sa lipunang Pilipino ang paniniwala na hindi na dapat bumalik pa sa pag-aaral ang mga taong may edad na. Batid man ito ni Ate Maricar at Kuya Darwin, hindi nito napigilan ang kanilang kagustuhan na makapagtapos ng pag-aaral at magkamit ng diploma dahil para sa kanila, mahalaga ang edukasyon, gaano man nila ito katagal makamit.